Hello, hello. Magandang gabi po sa kanilang lahat. I am Attorney Israelito P. Toriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po kami ngayong gabi to inform the public that we have formally filed a petition for declaration of nullity of contract and for cancellation of contract, accounting, damages, attorney's fees, with prayer for TRO and or preliminary injunction. No? Ang plaintiff po dito ay sila Elias J. Lintukan Jr. at ang lahat po ng member ng Elias JTV Band. No? Naka-enumerate po ang lahat po ng members po ng Elias JTV Band against their manager Beverly Pumipik Labad-Labad. We already issued to you previous to the press conference a press statement, no, as to why we filed this instant complaint before the RTC of Kidapawan, and the same explained that essentially our stand is the contract is void, not only voidable, meaning anong ibig sabihin yan, wala pong visa yung kontrata po na napirmahan ni Elias dahil po yung kontrata po na iyon ay walang consideration. When I say walang consideration, at the time of the signing of the contract in April of 2025, April 4 to be exact, right? In Dumaguete City, the same, the Elias Lintukan or Elias TV Band was already well known, not only in the country but abroad as well. He was already a singing sensation. The band itself is widely known, while the manager Beverly Pumipik Labad-Labad had no history whatsoever of managing any talent. And as a matter of fact, in her previous declarations, she admitted that she had no history of managing artists. So therefore, there is no claim that she had any contribution at all insofar as the popularity of Elias JTV1 itself or Elias himself. So, when you sign a contract with a very well-known artist, there are three elements: cost, object, consideration. Was there a cost? Yes. Was there an object? Yes, but there was no consideration. So therefore, we feel that there was no contract at all since one of the essential elements is missing, is absent. So therefore, it is void. Second, it was likewise, there was also dolo causante. What is the meaning of that? There is fraud in the causation of the contract, which means that at the time when the contract was signed, there was fraud employed by Beverly, such that she made Elias believe that she was very rich or she is very rich, that she had all connections, and that her only intention is to help. Ang kanya lang daw nasa puso ay pagtulong daw kay Elias at wala daw siyang balak na magkapera dito. Pero iba po ang nangyari. Kasi sa kontrata pong pinarmahan na hindi dali-dali, kasi si Elias at that time and the band also had to respect the contracts that they had concerning the show that they have to be present. So, pinakita sa kanya, without explanation, walang chance na maka-question sa detail si Elias at wala siyang chance na makakuha ng abogado para magkonsulta, pinapirma. Blanco yung consideration kung magkano yung share ni Beverly Labad-Labad. Maglabad gini ang ulo. Why? Kasi nung pinakita na uli, kasi hindi siya binigyan ng kopya ng kontrata. Naka-indicate na yung 30%, pero yung other, anong basis ng 30%, blanco pa rin. Nakuha kami. Tapos, kung anumang corporation na itayo niya later, maski wala siyang contribution, 30% pa rin ang kanya at bilihin niya 50 pesos per share. Mas barato pa ang suka sa mong silingan kaysa sa iyahang share sa pagpalit sa corporation. There are so many grounds that we cited in the complaint such that we feel that it is null and void at the very beginning and it should be stopped. Okay? Pati nga yung kontrata, kung basahin ninyo, saan sila pumirma? Dumaguete City. Wala siya, pumirma siya. Saan ang notarization? Quezon City. Tinanong ko si Elias, kilala mo ba yung lawyer na nagpirma? Hindi niya kilala. Pwede ba yan under na notarial law na magnotaryo ka sa isang kontrata na hindi mo nakita yung nagpirma? Hindi po pwede yun. Bakit po nagkaganoon? Tapos, pumirma po siya kasi nagmonitor daw sila kay magbabantay na mag-file daw ng cyber libel. Let's get it on. Bantayan niyo ako. Okay. So, kasi napilitan lamang kami mag-file talaga because we were hoping na
something would intervene na pero nagpadala pa sila ng nagpakandak pa sila ng press con kagabi, ang anghang ng mga salita po. Oo, at tinakot pa kami. Naku, taga North Cotabato ito, taga Davao del Sur ako. Takutan ng gusto nito. Dito tayo. Oo, kami walang takutan. Nag-file na lang agad kami ng kaso after, of course, sending a demand letter to, Beverly. Is a demand letter a legal requirement? No. Why? Because when the contract is void, there is no need for a demand letter. Yet, we sent a demand letter. As to whether or not she was duly informed by her staff, that's their problem, not our problem. Okay? So, nag-hire siya ng manager. Hindi po yung halos mama na o ano ba. Kasi, maski personal life, nakikialam na. At saka yung sa mga, sa mga miyembro, pag hindi maka-attend ng meeting na wala namang proper notice, or kung meron man, meron silang right justification, i-fine ka agad. Magkano? 50,000. Basahin mo yung kontrata doon sa kanilang pinapirma na hindi nila nabasa ng maigi. Wala namang nakasaad doon na pag maka-attend ka ng meeting, maka-absent ka, 50,000 ang fine. Mas mataas pa ata ang kanyang fine kaysa yung aso mo makakagat ng ibang tao. No? Matindi ito. Oo. Tapos, meron ba yung due process? Wala po. Diretso lang. Fine. Oo. Tapos, kung may mag-express ng opinion, memorandum ka agad. Gusto ko tanggalin yung backup singer pa. Naku, ano ba yung plano niya? Siya na siguro mag-backup singer. Oo. So, hindi po pwede yun. Kung meron kang maliit na power, huwag mo i-exercise yan in such a way that you will also, probably to the eyes of other people na may kapangyarihan ka, exercise it in such a way as not to hurt also other people. Yun lang po. At saka, marami pa pong iba na sinay po namin doon sa complaint. Attorney Torreon, I'm sorry to interrupt you. During that explanation, sir, will it mean that there was intimidation by Elias when he signed the contract with the former manager, sir? Not necessarily intimidation, but there was fraud that attended in the signing of the contract. Fraud in the sense that it was a causal fraud, not dolo incidente, not incidental fraud, but causal fraud. Kasi si Elias, maganda naman si Ma'am Beverly. Okay. Kay naritoke na. Yan ha. Ang hindi natin yan, di ba? Di ba? Agri ka, di ba? Maganda ka. Pero nung sinabihan kasi siya, gusto kitang tulungan, Elias, sa inyong karir. Wala akong pakialam sa pera. Hindi naniwala naman ito. Taga-magpit ito. Ako rin sa sabihan ako. Taga-bansalan ako. Sabihan mo ako. Wala ako. Tapos, maganda pa. Di. Naniwala siya. Maganda ba? Later, tinusin mo pala sa kanya. Lahat pala ng gastos kanila na. Yung kanilang, sasakyan. Pati niya, kanya na pala. Mga tickets ka, kanya na pala. Yung pinarenovate na kondo, sinarge pa sa amin. Lahat na lang. Damit niya. Walang siguro, toothpick na lang siguro. Hindi i-charge dito. So, ang problema niyan, there should have been transparency. Alright? Walang transparency. Walang explanation. Lahat ng mga expenses, siya lang ang nagde-decide. Tapos, lahat ng mga gigs, pati hindi siya konsultahin, siya lang nagde-decide. You have to follow. If you do not follow, I will impose a fine. Parang medyo hindi ata tama. So, meaning, Attorney Torreon, wala mong napika si Elias na amount after ng kanyang mga gigs, binibigyan na siya ng kanyang share, parang gano'n ang sabihin? Yung hindi nga klaro din, pati yung sharing. Kasi yung sa kanya, after a week, minsan bigyan lang siya ng 100,000, minsan 150, walang klarong accounting. Yun po ang klaro po dyan. Of course, pag mag-usap na sila ngayon, pag mag-respond sila, later on, meron na yan accounting, pero napahin namin kami ng kaso. Huli na. Huli na. Attorney Torreon from Luigi Antutor from the Broadcasting Corporation. They mentioned last night on the press conference that Elias and his bandmate should be grateful pa nga because ang ginawa nila is partnership. Partnership daw. Ano po ang explanation? Alam mo yan. Yan din ang isang rason bakit void yung kontrata. Kasi kung manager ka, may fiduciary relationship yan. Okay? What is a fiduciary relationship? It is a relationship characterized by trust and confidence. You said that siya lang ang nag-fill up ng 30%. Tapos, pinapirma siya na naman ng Articles of Partnership, 50% na siya. Owner na. Akala ko ba, ahente ka? May ahente ba na mas powerful pa sa principal? Uyaw ni. Karon, after that, naging partner na.
50% pa. Conflict of interest pa tawag dun. Hindi mo maintindihan kung ano ba talagang role mo. Ano ba role mo? Ahente ka o partner? Bakit? Nakikita ba natin siya doon? Kasi 50-50 na kumakanta rin, kumikiyot-kiyot din para makita ng mga tao. Wala man. Pasensya na kayo kasi medyo galit ako. Hindi naman ako kalma ako, di ba? Pero pag insultuhin ako ng ating mga kaibigan dyan, ng mga taga Manila, ng mga kaibigan ng mga abogado dyan, lumalaban si Atty. Torion. Hindi, walang respectful ako. Pero kung insultuhin mo ako, manginsulto ko. Attorney Torion, in relation to that, one of your posts earlier, you made mention, non-verbatim na, ayaw nyo daog-daoga ang taga-Bukid kaya yung so-called name. Sa inyo, sa press conference last night, may mga defamatory remarks na note ninyo? Wala na, may mga threats, legal threats, mga ganon. Pero in her previous declarations kasi, of course kagabi, masyado siya mabait kagabi kasi marami mga nakatingin. Ako, you see what you get. You see what you get. I am a little bit hyped up, different from the cool Atty. Torion because I was insulted last night. I don't feel good about So, pagpasensyahan niyo na. Pero kagabi, I have to emphasize, medyo mabait si Ma'am Beverly po kagabi. We should give her credit for that, no? Pero in her past declarations, parang merong mga mga statements. Parang lang merong mga statements na parang nakakapanglahi. Attorney, can we ask Elias? Yes, please. Elias, pwede niyo dito bagundong or no? Tungkol sa inyo what's the, ano ba intimate relationship with you? No comment ko, anak. Thank you. Follow this. Follow question. But I like the question. I'd like to ask, Elias, human ano yun, it's a turmoil magutaw, ikan sa una nga manager to next manager, wala pala tanong gusto ko eh. But I'd like to know lang, kumusta ka man, o hindi pa lang yan, sir? Okay lang ito, hindi. Wala may problema sa mga siguro, sa may problema, pero sa mga wala problema. Murag nakatido ba kayo ba sa una tong si Ma'am, ang imong Mrs. ay imong manager sa social media, naka-apekto ba sa imong performance sa imong mga clips? Siyempre, as a partner sa kong pinalanggan, siyempre, o kauto ng ato ang pinalanggan, siyempre, maapektuhan din po akong performance, kasi lapas naman sa boundaries din. So, marang na. Attorney Alizal Alibangka po from North Cotabato The News. Kung saan nakaroon, pinagpagawas mang God of memo si Beverly Labadaban regarding sa mga third party na walang iari sa ilaha. So, liable sila ng bayad ng mga damages. So, what will happen po sa third party po? Actually, that's part of the issues that we raised. We already sent a letter to Ma'am Beverly na, from this day forward, cut off na ang relationship. Okay? Because the contract was null and void. And we will move thereafter pursuant to whatever orders that the court may issue on the matter. Ganun po. Depende na po sa korte as to how the matter will be resolved. So, di magproblema ang mga nakapabuking nasa kay Elias po na without manager po. Okay, ganito yun. Yung mga napirmahan na ni Elias na existing, we intend to respect all of those. Okay? And as to how he will move forward, that is ang answer ko dyan, abangan ang susunod na kabanata. Okay. Kay po kay Sir Elias? Okay, bata. Kumusta? How about sa 29 million? Matag pa. Inood ko? Kay wala mong gusto po na. Para maklaro yun, kay wala mong gusto dito bang kagabi sa press con ni Manager Beverly? So, issue na siya sa korte, ma'am. Korte na yung mag-kuhan na. Apiyapin na dito. Atong sa page nimo sir ngayang About sa page po, kuhan. Sa karon na siya access kong page. Manang kuhan. Manang makita ninyo nga na ko'y i-post kasi kabigay akong kauban, matingala mong mawala. Tuman kay ginadilitan. Kaya na siya access ako ang kuhan. Na siya access ako ang page kay sama siyang giingon. Ang page daw is delete daw ni pang kuhan, delete pang post lang. Kaya ang page daw nga akong game is business daw to. Is actually pang bukid na mga ito, ang bundok na ito. Yes, tama pagmakay din given sa from nothing sulisuloy sa una din sa Pawos sa MC Gasmila pagka hangtod na naging famous aron doon pagmakay din ko nga may pagwak na lang ko na famous bro ana nga mga Siyempre sa kuan, nagi-gamay nga kuan nga, may pagmahay gamay. Pero as of now na okay na. Kung kayo ng kasulugan nga, okay naman din at least kuan, nakamata na ta sa kamatuoran. Okay na ang tanan at least nga dili-dili tayo yung musali kayat sa mga tao. Kamusta imong ginikanan?